Hi guys! Magandang umaga! Good morning, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang tulog ng lahat? Anyway, welcome back dito sa Gandara SLU channel and andito na naman nga po akong muli mambubulahaw sa inyo ngayong madaling araw, ngayong agang-agang ito guys, para maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Yes, ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pawan, dito na naman. Anyway, ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na to ay may kinalaman syempre dito sa paghahatid kay Kim Chiu na atin pong nasagap na chika. Nako, nako, nako. Talaga namang si Paolo Avellino ay kahit matinik sa pagtatago ay hindi pa rin po makawala sa matang agala ng mga fans yung mga ganaps nila, etc. Ganyan. So ayan, lahok-lahok na atin po yung update sa inyo kasi for sure yung iba dito medyo malungkot dahil nga sa wala po kasing bebe time ayuda this Sunday Anyway, happy June 16 sa atin pong lahat. Araw na ng pasukan. Ayan. Sa mga may kiddos po dyan, kamusta? Good luck. Charot. Anyway, guys, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na po na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And heto nga, ang atin pong kwentuhan nasa katanungan na ito na nakita ko kasi maganda rin po itong katanungan na matalakay ng mga fans para alam nyo yon, maging klaro sa lahat. Ano ba yung dapat gawin talaga as a fan? So, eto sabi dito, kapag ikaw nakita sa Kim Pao or pag nakita ang Kim Pao na nagdi-dinner date, pipicturan mo ba o hahayaan lang sila mag-enjoy sa private moment nila? Uy, kunwari nagtatanong pero may nakalagay doon na private moment, nagpaparinig, uy, private moment yan, wag nang guluhin. So anyway, ayan yung katanungan nga, pipicturan nyo ba or na lang, shut up na lang, pasimpleng kiligin, sarilinin na lang, ganyan. So, ako katanungan, sa sagot ko dito, pipicturan ko syempre. Once in a lifetime, hindi naman tayo sure mga susunod na pagkakataon kung mabibigyan tayo na makita yung ganong klaseng ayuda, harap-harapan. 'Di ba? Patunay na yun harap-harapan, lalo na ikaw Kim Pao fan. Yung sagot ko to ha. Ayan, pipicturan ko. Pero at the same time, sasarilinin ko. Okay, hindi ko na ipagkakalat pa. I'm happy na ma-picture sila balik-balikan na, uy, ikaw kaya may picture ng Kim Pao private moment nila, 'di ba? Pati ikaw kikiligin, babalik-balikan mo 'yan. 'Di ba? Yung mga ganong bagay. So, pero sasarilinin ko na lang. Parang katulad ng mga pictures dito sa ating phone, aminin nyo, yung phone nyo, puno na ng videos, puno na ng picture ng Kim Pao, tapos binabalik-balikan nyo, wino-wallpaper nyo pa, na nagbibigay sa inyo ng ngiti, ng saya, ng kaligayahan, di ba? So, pwedeng ganun din naman. I-stack natin sa phone, para rin natin, preserve yung privacy nilang dalawa. Tapos, gawin na lang nating happy pill. Parang ganun, yun yung gagawin ko. Kayo guys, hindi ko yun ipopost. Kayo guys, ano yung sagot ninyo dito? Kinabahan kayo, no? Kala nyo, isi-share ko, hindi madamot ako. Charot! Siyempre, pribadong lugar din naman po ang resto. Kumbaga, bigay po natin yung privacy sa kanila. Hindi naman siya kagaya ng mga public place like park, like kakalsada, mga public place talaga. So, pag gano'n, pwede nating i-share siguro.
Pero yung ganyan na nagde-date, tahimik sila, nagmo-moment, ibigay na natin sa kanila yung kapayapaan. Kapayapaan dahil kailangan po nila yan. Dahil minsan lang nila yan makamtan na bilang sila po ay nabubuhay sa buhay artista. Samantala, sabi naman dito na Madam Mercy, malanda sa lanap. Ayan, magbasa naman tayo ng mga komento nating taga-subaybay. Buena manong, Madam Mercy, good morning. Shoutout sa iyo. Sorry sa pambubulahaw ko, agang-aga. Sabi niya, sa nakikita ng mga fans, masaya si Kiam. Pero sana tuloy-tuloy lang ang kaligayahang yon. Ang daming balakid, sobra. Pinapatibay lang ng mga dasal. Kung wala ang Diyos, siguro bumigay na. Totoo yan po. Pati ako, nakikita ko si Kim Chiu as masaya. Sana po, genuine naman po yung pagiging happy ni Kimi. And sana hindi na po yun manakaw sa kanya, maagaw po sa kanya. Kasi yun na lang po yung kumbaga ay parang pinaka-reward kay Kim Chiu sa pagiging hardworking, sa pagiging, ayun nga, laging naloloko, naiiwan ang taong minamahal niya sa buhay, iniiwan siya. So, sana yung ngiti, yung saya na nakikita natin sa kanya, hindi na po manakaw pa ng iba. Deserve po ni Kimi ang sumaya. Samantala, sabi naman po dito na isa pa natin taga-subaybay, ayan, from Madam Elena Fernandez, shoutout po sa inyo. Sabi niya rito, last na yan. Si Paulo na Kimi, wag nang pakawalan si Paulo Kimi, ha? Ikaw din, Pau. Wag nang pakawalan si Kim. Live life to the fullest. Si Kimi na, pakasalan mo na. Si Kimi Paulo. Happy kami kung magkasala na kayo. Hoy, grabehan, nandyan na naman nga tayo sa kasala na yan. Buhay na buhay talaga ang dugo pag usaping kasalan. Siyempre, pangarap natin yan. Para sa Kim Pao. Diba? Na sana nga po ay magkatotoo. Magdilang anghel yung sinasabi ni Paulo na kay Kim pala yung bagsak niya. Literal, sana po. In real life, talagang kay Kimi ang bagsak niya. Si Kim din kay Paulo ang bagsak niya. As in, forever silang isa't isa. Yan na yon, last na. Sila na sana talaga. So, pangarap natin yan sa kanila. Pero, syempre, Lord, God, sana naman po, ayan po, pagbigyan niyo po kami at ipagkaloob po ninyo sa kanilang dalawa. Tumatanda na rin, of course, yung dalawa. So, ayan, peaceful, kailangan na rin nila tumuntong sa next chapter ng buhay nila. Hoy, pala, decision lang. Samantala, ayan, dako naman nga po tayo dito po sa ganap ni Kim Chiu nitong nakaraan dahil di ba nga, present po siya sa PBB nung eviction night na isang malagkim at kalungkot-lungkot po na gabi sa akin dahil ba naman yung aking bias sa PBB po ang siyang nawala. But anyway, ayan, happy ako to see na nandun si Kim Chiu sa PBB. And ayan nga, kikita nyo naman siguro, alam nyo naman siguro, nababasa nyo sa headline natin yung atin pong update ngayong gabing ito. So eto na nga yun, pagpunta ni Kimi sa po, sa PBB. Ayan. Mayroon po nakapansin ng kotse. Ayan, yung sasakyan. Bumaba si Kim Chiu sa sasakyan. And may nagsasabing hinatid daw ni Paulo. Parang parehas kasi sila ng car, diba? Parehas lang kasi silang endorser. Pero malay nyo naman daw ginagamit yan para manipulahin ang lahat, linlangin ang lahat. Charot! So, ayun, talaga nga bang mayroon pong paghatid si Paulo kay Kim, and ayan na nga, Paulo hinatid si Kim sa PBB. Grabe talaga yung kilig ng mga fans sa ayuda pong yan. Nawa, sino pa ba naman nga may karapatan po bukod sa driver ni Kim yung maghatid sa kanya? Edi syempre ang Diyosawa. Hoy, grabehan talaga yun. Mga ganyang comment yung aking nababasa. Parang
Dapat lang naman daw. Yun yung mga comments. Samantala dumako naman tayo dito. Grabehan nga naman yun. Oh, tingnan nyo to. Ang larawan na yan. Grabe nga naman, kahit anino, kilalang kilala natin kung sino yan. Matinik man si Paolo magtago, kitang-kita pa rin talaga si Paolo Abilino. Kunwari, hindi natin kilala kung sino yung anino na yan sa likod, kung sino ang taga-video. Grabe, katawan pa lang, alam mo na kung sino yan eh. Papi, charata. Itago natin sa pangalang MP. MPA. Asawa ng isang KC. Hoy, Kimberly Chu Avelino. Hoy, grabehan nga yun. Anyway, ayun nga. Kilalang kilala sino po ang taga-video ni Kimi. Ayan, very magjusawa po talaga. Si Paula Avelino, kahit magtago ka pa dyan sa anino, wag ka, makikilala ka pa rin ng mga fans. Anino mo, ultimo anino mo, kilalang kilala yan, hindi ka makapagtatago. So yun lang guys, anong inyo masasay patungkol dito sa ating naging update. Pa-comment lang dyan sa baba. Dito lang muna ang aking chika sa inyo. Kita-kits na lang ulit sa mga susunod ko pang ichichika. Maraming salamat.